So, sa simulation na to, gagawin natin is yung basic network lang. So, ito yung mag-act na as internet natin o ISP provider. And ito yung firewall natin, pfSense, switch, tsaka yung PC. So, ito yung pfSense. So, yung pfSense natin is hindi pa siya connected. Tapos ito yung LAN. Ito yung interface niya. Network interface. So, sa 1, ito yung IP address ng web console tsaka yung gateway. So, gagawin natin is access natin siya mula dito. So, minimize lang. Gawin natin to. So, nasa i1 yung LAN. Kukonect natin sa switch. So, ito yung switch. Kukonect naman natin yung switch sa isa pang interface ng switch dito sa PC. So, naka-off pa siya. Ibig sabihin off. So, i-edit natin siya. I-align natin yung IP address. So, dito uncomment lang natin ito. So, align natin. 0 kasi ito. So, gagawin natin siyang 1. So, ito kasi yung DNS niya. So, gagawin natin siyang 9.9.9. So, yan. Ito naman para sa DHCP. Pero, kukomment mo to. So, static muna tayo. So, save. And, start. Okay, start. Pag nag-green na siya, console na natin. So, start ulit natin. Ayan. Web console. So, ito na siya bala. Kitaan ko lang siya. So, yan na yan. PC. Ito yung PC. So, ina-access natin yung 1. So, push natin ulit. So, yun. Web access. Web console. So, admin. So, default user niya, admin. Tsaka yung password niya, yung pfSense. So, hindi siya wala siyang capital. Ganito lang siya. So, yan. Pakita ko naman. So, yan. So, yan. Next lang natin. Ito yung initial setup niya. Next lang. So, pangalan ng hostname, pfSense na natin baguhin. Ito kung may kayo na domain, pwede nyo ilagay dyan. Halimbawa yan. Or local. So, primary. So, 9.9. So, 142.112.112.112. So, pwede naman siyang yung Google 8.8.8 tapos secondary 8.8.4.4. So, yan. Next lang natin. Ito kasi quad 9 DNS. Time server. So, ito lang yung binabago ko muna dito. Pwede naman natin baguhin yung time server hostname. Pero, kasi yung time zone lang muna yung binabago. Asia. Asia, Manila. Yan. Next lang. So, ito yung 1. So, DHCP siya. So, next lang natin. Wala na tayong babaguhin dyan. Ito lang yan. Check natin itong block RFC. So, uncheck natin to kasi yung 1 natin is kabilang siya sa RFC 1918. So, na ito siya. 192.168. So, pag naka-check natin yan, next natin, hindi siya mag-re-resolve dun sa internet natin. Hindi natin ma-access yung internet. Kasi yung 1 natin is
kabilang sa RFC. So, i-block niya yan. Private network. So, uncheck na natin yan. So, ito din. I-block niya kasi yun. Set this option block items with reserve but not. So, yan. Basta may mga reserve. Kasi mga reserve yan. For private. So, next lang natin. So, LAN IP address. Next lang. So, hindi natin babaguhin. Default lang natin. So, reload. So, may nakaligtaan akong gawin pala. Babaguhin natin to. Gagawin natin 100. Kasi yung 1 natin is nasa 1 din. Magko-conflict kasi yan. So, pwede natin siyang baguhin dito. Address natin. So, LAN. Ito tayo sa interface LAN. Baguhin natin yung static. So, ito. Baguhin natin 100. Then, save. So, apply. So, gagawin natin is i-off muna natin tong PC1. Kasi di na natin ma-access yun kasi iba na yun. Hindi na siya aligned dun sa IP address ng firewall. So, close ko na. Stop natin. Edit. So, gawin natin itong 100. Save. So, start. Then, nalagay na natin yung sa 1 para magkaroon na siya ng internet. So, yun lang naman. So, tingnan natin to kung magkaroon siya ng IP address. Ayan. Kasi kung 1 pa rin nilagay ko dito, di siya ma-access. Hindi ma-access itong kasi basta kasi nasa private network pa rin yung 1 ko. Kaya in-uncheck natin kanina. So, yun. Console na natin to. So, ito. So, nalabas. So, kahit teresta natin yan. Natin. Okay. So, wala na. Wala na yung ano natin. So, gawin natin 100 para ma-access natin yung web console ng firewall. Advanced. Set. Yan. So, admin. Password. pfSense. So, pakita ko na lang. Para ko na lang. Sign in. And accept. Close. So, yun na. Pwede na tayong mag-access ng google.com. So, yun. Try natin itong sabi natin PX YouTube. Tagal lang. So, yan. Search natin is PX. Ayan na. So, yan. So, ayan na siya. So, yun lang. Sa next naman natin gagawin natin is magbibilan tayo.